Well, hello mga Bebshi, rise and shine. Panibagong araw, panibagong umaga na naman mga Bebshi. Habang naglambingan naman dyan ang aking mag-ama, ako naman dyan ay nagpasalamat sa Panginoon sa panibagong araw. Pagkatapos naman ay pumunta na nga din ako ng kusina at titingnan ko kung meron bang hugasin dito. At hindi nga naman ako nagkamali, meron nga ditong hugasin mga Bebshi. Kaya naman kagana nga muna ako ditong nagmumog at uminom ng maligamgam na tubig. Susundin ko talaga yung mga hugasin mga Bebshi para naman hindi dumami. Dahil paniguradong mamaya marami namang madagdag dyan na hugasin mga Bebshi. Kaya naman, huhugasan ko talaga yan para naman ay malinis din itong lababo. At baka kasi merong bisita na dumating mga Bebshi at ang dami pang hugasin, nakakahiya din naman, diba? At syempre, hindi kompleto ang aking umaga kung hindi ako makakainom ng kape. Pagkatapos naman ay nagwalis na nga din ako dito dahil doon sa kusina magluluto na din ako pagkatapos ito mga Bebshi. Nakakasatisfied niya naman mga Bebshi pagka malinis ang bahay. At plano ko sana talagang mag-map ngayong araw pero siguro bukas na lang dahil marami pa akong gagawin ngayon. Ayan na nga pagkatapos, nandito na nga din ako sa dirty kitchen namin para magsimula na nga din ako ditong magluto. Binintahan kasi si mama ng kapitbahay namin ng isdang ito mga Bebshi at sobrang fresh pa nga nitong kuha. Ang pangalan pala ng isda na ito ay diwit. Masarap talaga itong iprito mga Bebshi. Sabi naman ni mama, igisa ko daw yung natirang kanin kagabi mga Bebshi para gawing fried rice. Ayan na nga, tinimplahan ko na nga din yan mga Bebshi at tinalo-halo ko lang para talaga fried rice na ang dating niya. Ito nga pala ngayon ang aming umagahan mga Bebshi. Meron nga kami dyang fried rice tapos itong pritong isda na diwit. Masarap ang isda na to mga Bebshi at ano naman tawag sa inyo nito. Tapos na nga din ako ditong magprito mga Bebshi. Sunod naman ay hinangok na nga din itong fried rice. Masarap ang fried rice na ito mga Bebshi. Ang tinimpla ko lang dito ay counting toyo, oyster sauce, tapos granules. Dito naman sa kabila, nagluto na nga din ako dito ng gulay, pangulam na din kay Bibini. Nagpabili kasi ako kay Habi kagabi nitong chop suey mga Bebshi para nga din lutuin ngayong umaga. At dahil tapos na nga din akong magluto mga Bebshi, kagad na nga din akong nag-prepare para sa kakainin ni Bibini. Pagkatapos, nandito na nga din kami sa labas dahil pakakainin ko na itong si Bibini. And then, iniwan ko lang muna yung mga hugasin ko doon sa kitchen mga Bebshi dahil inuuna ko pa talaga itong si Bibinik na pakainin. Pagkatapos naman, nandito na nga din ako sa kitchen na pabalik na nga din ako dito para hugasan na din itong mga ginamit ko mga Bebshi. Para talagang malinis itong ating kusina ay dapat nga naman nating hugasan itong mga pinagamitan natin ng mga kagamitan mga Beb. Pagkatapos ko din talaga maghugas ay pinupunasan ko din yung stove dahil marami yung oil mga Bebshi kaya dapat talaga yung linisan. Insaktong malinis na nga itong kusina mga Bebshi at kumain na nga din ako ng aking almusal. Para talaga meron tayong lakas mga Bebshi, kakain nga naman ako dahil pagkatapos nito ay maglalaba pa ako ng mga damit ni Bibinik. Na-miss ko lang talaga mag-fasting mga Bebshi. Dati kasi hindi ako kumakain ng almusal. Nag-stop nga lang ako ngayong mag-fasting dahil yung last time na nagkasakit ako, dala na nga din yun ng binat mga Bebshi. Ayan na nga, tapos na nga din akong kumain nito mga Bebshi at nandito na nga din ako sa mga lalabhan ko. Syempre, unang-una ibabanlawan muna natin yung mga damit mga Bebshi para talaga matanggal pa yung mga dumidikit na dumi at yung mga amoy. Dalawang beses ko lang naman yung babanlawan mga Bebshi at ngayon mag-washing lang ako. Hiniwalay ko nga lang yung puti tapos yung may kulay. Pagkatapos kong nagbanlaw at nag-separate ng puti mga Bebshi, kagad ko na nga din nilagay ito sa washing machine. Syempre naman, uunahin natin labahan itong mga puting damit mga Bebshi at nilagay na nga din ako dyan ng powder na Tide. Sobrang puti din kasi ng damit pagka Tide na powder yung gagamitin natin ito mga Bebshi. At nag-start na nga din ako ditong mag-washing machine mga Bebshi at nag-set na nga din ako dito ng 30 minutes. At hihintayin ko lang itong matapos. Insaktong natapos na nga din ito mga Bebshi. Pagkatapos kong nagbanlaw nito ay ayan na nga. Nagsampay na nga din ako dito sa labas at hindi na ako nag-dryer nito mga Bebshi since mainit naman ngayon. Yung disadvantage lang talaga pagka magsampay mga Bebshi, sobrang init talaga kahit pwede ko naman itong i-dryer. Para naman ay makatipid din ng kuryente kaya naman habang mainit pa, isampay ko na lang ito sa labas. Ayan na, pagkatapos ko naman magsampay nito mga Bebshi, patutulugin ko na din si Bibinik. Kaya naman, that's all for today mga Bebshi. Maraming salamat sa panonood. And kung nagustuhan nyo naman ang video na to, paki-react na din and share mga Bebshi. Thank you and see you again to my next video. Bye!